Purihin ang Panginoon. Glory to God. At isa pong pinagpalang umaga po sa inyo pong lahat. Amen. Napakabuti po ng ating pong Diyos at talagang buhay na buhay po ang ating pong pagpupuri. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Diyos sapagkat nararamdaman ng bawat isa ang kagalakan. Amen. Sapagkat huling linggo, amen, ng January at katapusan ng fasting. Amen. Praise God. Kaya po, napakasasaya ng mga nag-fasting. Amen. Dahil nagtagumpay sa labanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, glory to God. At nasaan po yung mga nag-fasting? Glory to God. Ayan. Praise God. Hallelujah. Atin po silang abidyan ng malakas na palakpak dahil sila ay nagtagumpay. Amen. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Hallelujah. Talagang makikita po natin na totoo ang ating Diyos ay buhay. 21 days of fasting. Amen. Glory to God na kung paano naandun yung sakripisyo, naandun yung kung saan yung bang pagkukontrol sa sarili. Glory to God. At sa akin nga po, napakatinding labanan. Dahil kung napakarami pong mga araw yung kainan ng masasarap. Pero napakahirap po talaga. Ang lagi ko na lang naaalala, nagsakripisyo na rin lang ako, ididiretso ko na. Amen. Sunod-sunod po yung mga kainan. Pero sabi ko, praise God, dahil ang Diyos ay mabuti. Dahil lagi ko pong inaalala na yung mga pagkain niya, yan po'y pansamantalang. Pwede kong kainin yan pagkatapos ng fasting. Amen. Ang mahalaga, nakasunod sa ating Diyos. Amen. Ang mahalaga, napagpala tayo dahil maraming sumeksi. Amen. Glory to God. Hallelujah. At number 1 na po ako. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Amen. Sabi ko nga po kanina, dahil sabi sa akin na asawa ko, wag yun na isuot mo kasi meron po ako inihanda. Sabing ganoon. Marami kang damit na magaganda, pumili ka ng magandang damit. Amen. Praise God. Concern ng aking pong asawa. Amen. Praise God. At sabi ko nga po, dahil ako po ay medyo gumaang, namayat, sabi ko gano'n, hallelujah. Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen. At lalo po tayong pinababata ng ating Panginoon. Bakit? Ang ating Diyos ay buhay. Amen. Ano mang mga pagsubok, hindi nagtatagumpay. Amen. Meron tayong Diyos na mabuti at tapat. Bawat labanan, amen, we are more than conqueror. Amen. Through Jesus. Glory to God. So ngayon po ay kung saan ay huling linggo na po ng January. Sa susunod na buwan, Hearts Day. Amen. Hallelujah. Nauna na po ako sa inyo. Hallelujah. Glory to God. Diba napakabuti po ng ating pong Panginoon? At salamat po sa ating pong Diyos na kung saan ay meron po tayong newcomer. At tatlo po yan ay aking pong pamangking. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Diyos at unti-unti na po na ang aking pong pamilya, ang aking pong mga kamag-anak ay dinadala ng Panginoon sa lugar na ito. Amen. Dahil ganyang kabuti po ang ating Diyos. Once na ating pong dinesire, hindi pwedeng hindi ipagkakalob na ating Panginoon. Maghintay lang po tayo sa takdang panahon ng ating pong Panginoon. Meron po laging harvest time. Amen. Praise God. Hallelujah. So tayo po ay magsisimula na po. Glory to God. Hindi ko na po patatagalin dahil meron po tayong women's. Amen. Hallelujah, Lord God. Women's Fellowship, ito po ay monthly na ginaganap. Amen. At napakarami pong pagkapala, glory, na dumarating sa biyaya. Kaya mamaya po mag-enjoy po tayo sa ating pong Women's Fellowship. Na kung saan tayo po ay, kung saan maiparamdam po natin yung ating pong kagalakan na makasama ang ating pong mga ginang ng tahanan. Kung paano sila nag-e-enjoy, bagamat maraming anak, may mga maliliit, meron po na kung saan may mga apo, na kung saan ay gustong bigyan ng panahon, pero ginawa nila na kung saan yung makasama. Amen, sa araw ito. Kaya ako po naniniwala, mamaya po tagumpay ang gawain ng mga kababaihan. Amen. Dahil tagumpay ang pinuno ng kababaihan. Glory to God. At merong bagong blessing. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay pumunta na po tayo sa mensahe ng ating pong Panginoon.
Glory to God. Hallelujah. Pakibuksan nga po. Praise God. Sa aklat po ng Santiago. Praise the Lord. Ayan. Santiago 3, verse 3 hanggang 12. Hallelujah. Ayan, ating pong basahin lahat po ay magbasa po tayo para yung po salita po ng Panginoon atin po itong maramdam at manamnam. Yes, O Lord God. Hallelujah. Sige po. Wala. Praise God. Sige po, ako na lang po ang babasa. Praise the Lord. At medyo po may problema po ang ating pong praise God. Kaya yan po'y aayusin po yan. Kaya po nagkakaroon po ng ganyan pong problema, merong magandang mensahe ang ating pong Panginoon. Amen! Praise God! Pero yan po'y ngayon lang po yan. Hallelujah! Ating pong tinyan sa aklat po ng Santiago. Kung kayo po'y may mga Biblia, marahil ito na po ang panahon na tayo po'y makapagbukas ng ating pong Biblia. Amen! Sige po, miski po sa cellphone, kung kayo po'y may dalang Biblia, sige po ating pong basahin. Glory to God. Magsisimula po tayo sa verse 3. Glory to God. Sabay-sabay po tayong bumasa. Santiago chapter 3, verse 3. Kapag niladyan ng renda ang bibig ng kabayo, itinapapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayon din ang barko, kahit na itinapakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito saan manaisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Amen? Isipin na lamang ninyo kung paano napaglalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig na kasamaan, nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad, gumagapang, o nakatiraman sa tubig ay kayang paumuin, na paaamo ng tao, ngunit wala pang nakapagpipigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pandalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pandalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makapamumunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang pagkabasa ng salita po ng ating pong Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God, Panginoon. Sa umaga pong ito, O Diyos, maraming pong salamat sa iyo pong kabutihan. Maraming pong salamat sa iyo pong salita. At naniniwala po ako, O Diyos, ang bawat salita mo na mahahayag sa umaga pong ito po'y magsisilbing pagkapala ng bawat isa na naririto. Lord God, tunay nga pong kay buti mo, sapagkat ikaw ang aming Ama sa langit na nakakakilala sa bawat isa po sa amin. Ikaw po ang aming Ama na nagnanasa, dakilang Diyos, na kami po ay patuloy na makapamuhay ayon po sa iyo pong kalooban. Kaya Lord, maraming pong salamat. Samahan niyo po kami mula simula hanggang katapusan. Ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila, ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Ikubli mo po ako sa iyong likuran upang ikaw, Panginoon, ang maitaas. Panginoon, maraming pong salamat, Holy Spirit. Holy Spirit, ikaw po ang aming tagapagturo. Holy Spirit, ikaw po ang tagapagpaalala ng mga salita mo, mga pangako mo na ibinigay mo po sa amin, mga salita mo na nagbibigay buhay, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, tanging ang salita mo'y laki pa ng kapangyarihan upang ito'y matanggap, maisabuhay ng bawat makakarinig. Sa iyo pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. So ngayon po, ito po ay pinamagatan po ang kapangyarihan
ng dila. Glory to God. So nakita po natin na talagang ipinakikita po rito na ang dila, ito po ay isa pong makapangyarihan. Pero salamat sa buhay po ng ating pong lingkod na si Apostol Santiago. So ito po si Apostol Santiago, isa po siya sa 12 alagad. At siya po ay half-brother ni Jesus. So siya po ang may akda nito. Kaya siya po yung sumulat nito at ito po ay kung saan meron po siyang mga salita na nais niya na ito po'y maunawaan ng bawat isa. So makikita po dito na ang sabi ito yung patience. Glory to God. So talagang kailangan po yung pong patience, yung pagiging matyaga. At ang sabi po rito, patience, pure religion. James emphasis patience as a godly virtue each believer need in order to become perfect and complete in Christ. So ipinakikita po rito na sinasabi po ni James na ang kailangan po raw ay patience, yung pagkatyaga. Amen? At yung puro na relihiyon. Dahil ang sabi nga po, na i-emphasize nito po si James, na sa bawat mananampalataya, kailangan po ang pagiging matyaga. Amen? Praise God. As a godly virtue. Kapag sinabi pong godly virtue, ito po yung nararapat sa mga believer. Na makita po sa atin yung pagiging makadiyos. Makikita po sa atin na kung saan bilang tayo po yung mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, kinakailangan makita po sa atin yung ating pong pagiging matyaga. Glory to God. Kinakailangan na sa pagmamagitan ng ating pong pagiging matyaga, nakikita po rito na talagang tayo po ay nasa isang tunay na relihiyon. Puro na relihiyon na tanging ay tinataas po ay ang ating pong Panginoon. Amen? At ang sabi po rito, nais ng ating pong lingkod, na tayo po'y maging isa pong perfect. Amen? Kapag sinabi pong perfect, nakikita po sa ating pong buhay ang larawan ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat, nung tayo po'y tawagin ng ating pong Panginoon, lahat po tayo maraming mga flosses. Lahat po tayo, marami po tayo mga kahinaan. Marami po tayo po na kung saan ay mga bagay na kung saan ay hindi po nakalulugot sa ating pong Panginoon. Pero salamat sa Diyos. Amen? Tayo po ay tinawag, pinili, upang tayo po ay makasama at makapiling ng ating pong Panginoon at makita po sa atin yung tunay na isang Kristiyano. Amen? Kaya makikita po natin dito, ano po raw yung pure religion? Sabi nga po, ang tunay po raw na relihiyon, ito po ay namumuhay sa katuwiran ng ating pong Panginoon. Ang tunay na relihiyon, ito po yung pong mga naririto na kung saan marunong tumulong sa mga nangangailangan, marunong tumulong sa mga balo, marunong tumulong sa kung saan ay mga aba. Glory to God. So ito po nais ipaunawa po ng ating pong Panginoon. At ito po ang kung saan ay ginamit, ito po si James para ipahayag sa lahat ng mananampalataya na tayong lahat ay ninanasa ng ating pong Panginoon, na tayo po ay maging isang tunay na mananampalataya. Maging katulad po tayo ni Kristo. Makita po sa atin yung kapuruhan. Kaya dito po ipinakikita na kung saan dito po na nais ng ating pong Panginoon na makita po sa atin na tayo po ay marunong magkontrol sa ating pong dila. Sapagkat makikita po sa isang pong Kristiyano kung sino yung totoong Kristiyano. Ito po sa pamamagitan ng pang-araw-araw po nating pamumuhay. Bawat minuto ang ating pong dila ay nagsasalita. Glory to God. Pero meron pong ipinauunawa po dito ang ating pong kapatid na kung saan na si James. Amen. So meron po siyang dalawang ginamit na illustration muna dito. Yung pong sinasabi po rito sa verse 3, yung pong bukado. Sino po nakakita na po dito ng bukado? Amen. Yung nakalagay dito. Amen. Nakalagay po sa baka, nakalagay sa kabayo, nakalagay po doon po sa kalabaw. Ano po yung purpose nito? Kaya po raw may bukado ang isa pong hayop na ginagamit po sa linang o nung araw po yung kabayo po ginagamit pong pampasahero nung araw. Ibig sabihin, ang sabi rito, kung saan gusto ng kutsero, madala po yung kabayo. So ibig sabihin, ipinakikita po rito at ipinauunawa po dito ni James, kaya ang ginamit po yung bukado, ibig sabihin, kung saan po tayo gustong dalahin ng ating pong Panginoon, sumunod po tayo. Amen?
Para po tayo, atin pong ipalagay ang atin pong sarili na tayo po yung kung saan nilalagyan ng bukado. So, ibig sabihin, ang atin pong bibig, kinakailangan magkaroon po ito ng kontrol. Amen? Sumunod po tayo kung saan gusto ng ating pong Panginoon. At hindi po lamang ang bukado na ipinakita po rito. Dito po sa verse 3. Sa verse 4 naman po, yung pong timon. Sino dito po nakakasakay sa barko o sa bangka? Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito, yung sinabi po dito po sa verse 4. Ang sabi dito, gayon din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Amen? So ibig sabihin, ipinakikita po rito na kung talagang totoo tayo po'y nasa ating pong Panginoon, kinakailangan na ang ating pong Panginoon ay ating pong maging timon ng ating pong buhay. Amen? Kapag sinabing timon ng ating pong buhay, kung saan po tayo dalahin ng ating pong Panginoon, susunod po tayo. Sapagat naniniwala po ako, 100% ang ating Panginoon, hindi ka dadalahin sa kasamaan. Dadalahin ka sa pinagpalang buhay. Amen? Yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Yan po yung ating pong, ako sa meet Him. Sapagkat ang ating pong Panginoon, kilala po tayo. Ang ating pong Panginoon, nais niya na patuloy po tayo makapamuhay ng may kapayapaan. Amen. Kaya ipinakikita po niya rito, yung kapangyarihan ng dila. Amen. So kapag sinabing kapangyarihan ng dila, dito nagsisimula. Amen. Kapag sinabing kapangyarihan, makikita po natin dito kung ano ang ipinauunawa. At sinabi po sa aklat po ng Kawikaan, glory to God. Makikita po rito sa aklat po ng Kawikaan, glory to God, hallelujah, 18 to 21. Praise God. Na talagang totoo, ang ating pundila ay makapangyarihan. Ating puntinyan, 18:21. Ang sabi rito, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, andito ay nagmamahal. So ibig sabihin dito sa ating dila, dito nagsisimula ang buhay. Dito nagsisimula ang pagkapala, dito rin nagsisimula ang sumpa. Ano yung pinauunawa po dito ni Haring Solomon? Sapagkat si Haring Solomon, siya po ang may sulat ng Kawikaan. At dito natin po mauunawaan na talagang totoo, ito pong ating pong dila, dito po nagsisimula ang pagkapala at sumpa. Sa papaanong paraan na dito magsisimula ang pagkapala? Kung ikaw din lamang ay magbubukas ng labi mo o kung ikaw man ay magsasalita, gamitin mo na ang mabubuting salita. Amen? Kung ikaw ay may nakakasalubong, kung ikaw ay may nakikitang tao, kung ikaw ay may nakikilala at nakasalubong mo, i-bless mo siya. Amen? Lagi mo sabihin, God bless you. God bless you. Amen? Sapagkat dito magsisimula yung tao na kung siya ay punong-puno ng problema, nakasalubong ka at sinabi mo, God bless you. Amen? Di ba nagsisimula ang pagkapala? Kung ikaw ay may anak na kung saan inaakala mong pasaway, ang sasabihin mo, napakabait ng aking anak. Ang aking asawa ay napakamapagmahal. Taliwas man sa iyo pong nakikita, ibigkas mo kung ano yung nararapat. Darating ang isang araw, yung asawa mong yan, yung anak mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung ka-churchmate mo, magbabago din yan. Bakit? Meron tayo na kung saan ay ating Panginoon na meron po tayong dinadalanginan. Amen? Kaya napakahalaga po na kung saan yung magiging sumpa, gawain nating pagpapala. At mag-ingat po tayo. Bawat oras, bawat minuto ng ating pong buhay, gamitin natin ang ating pong labi, ang ating pong dila sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Amen. Paano man po ang sumpa? Glory to God. Itong aking anak na ito, napakatigas ng muka. Totoo po yan. Ang dami niyang mga magulang na ganyan, lalo pagkagalit na galit. Glory to God. Minsan isinusumpa pa, hindi ka pagpapalain. Beware. Once na binitawan mo na ang salita, hindi mo na kaya yung bawiin. Pero once na na-realize mo na kinakailangan pala, mabubuti ang sabihin ko. At lagi nating ideklara.
Lagi natin sabihin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aking mga anak, pagpalain mo po ang aking mga kapatid, pagpalain mo po ang aking mga kamag-anak, pagpalain mo po ang aking kapitbahay, pagpalain mo ang aking mga kaibigan. Mararanasan nila yan. Amen? Kaya lagi po nating aalalahanin yung sinabi po ng ating pong lingkod na si Apostol Pablo. We walk by faith, not by sight. Amen? Miski pangit ang nakikita mo, gawain mo itong maganda. Amen? Miski nakikita mong taliwa sa iyo pong inaasahan, ilampas mo ang tingin mo, itingin mo sa ating Panginoon. Lord, sa iyo ako titingin, sapagkat alam ko, kapag ako'y tumingin, ang lahat na mahirap, sa iyo ay magiging magaang. Amen? Sa Diyos ka tumingin. At makikita mo, pagpapalain ang buong mong sambahayan, pagpapalain ng anak mo, pagpapalain yung kapitbahay mo, pagpapalain ng manugang mo, pagpapalain ng kabalain mo. Amen. Sapagkat minsan yan po ang magkalaban. Amen. Glory to God. At ito po ay napakasarap pong manamnam. Na kapag tayo po ay nakagagawa nito. Dahil sa akin pong buhay, ito po ang akin pong iningatan. Dahil nung panahon na kung saan ako po ay bata-bata pa, glory to God. Siyempre, di ba ang nanay, lalo pagka inis na inis, di ba kung ano sasabihin sa anak, napakatigas ang ulo mo, napakatamad mo. Di ba? Suwail ka. Pero ngayon, tayo po'y tinuturan ng ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, hindi pa huli ang lahat. Amen? Kulbitin mo nga yung katabi mo, sabi mo, hindi pa huli ang lahat. Amen. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa. Glory to God. Hallelujah. Lagi po tayong merong pagkakataon. Lagi po tayong merong new chance. Amen. Glory to God. Kaya lagi ko pong naaalala, hanggat ang tao'y buhay, may pag-asa pa. Amen. Dahil pag ika'y patay na, wala na. Amen. Kaya hanggat tayo buhay, gawain natin ang nararapat. Amen. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin na talagang totoo ang bawat salita na lalabas sa ating po mga labi. Ito ay magsilbing pagpapala. Amen. Saan ka man naroroon, magsilbing pagpapala ang ating dila. At makikita mo, darating ang isang araw, pati ikaw, pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. So talagang totoo na ano nga ba ang nagagawa ng dila? Hallelujah. Atin pong basahin yung pong verse 5. Glory to God. Hallelujah. Balik ko din po tayo sa Santiago. Ayan, praise God. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Salamat po, production team. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Amen. So ano po sabi po sa verse 5? Ang sabi, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki na mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano na paglalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Praise God. Talagang totoo po. Kaya ito pong ating pong dila, ito po ay maliit na bahagi ng ating pong katawan, pero malaki po ang nagagawa. Glory to God. Kaya mag-iingat po tayo sa ating pagkasalita. Ay, biro mo ano sinasabi, maliit. Maliit lang na bahagi ng ating pong katawan, ngunit napakalaki na mga ipinagyayabang. Amen? Minsan kung unti ka lang magkaroon, di ba taas na ang noo mo, ayaw ka nang mabate. Glory to God. Minsan na andyan na yung panlalait. Ayan, hindi na magbabago yan. Ayan, hindi na makahahango yan sa utang. Hanggang dyan na lang yan. Amen? Ano ka, Diyos? Amen. Diba? Huwag tayo maging Diyos, huwag tayo maging tagahatol. Kaya nga, ang sabi nga sa aklat po ng Matthew 7:7:1, glory to God, Matthew 7:7:1, hallelujah. Matthew 7:1, amen. Judge not. Huwag tayong humatol. Amen. Sapagkat bawat panukat na ating ihahatol, yan din ang ihahatol sa iyo. Kaya kung ito po'y ating pong mauunawaan ngayon, mag-ingat po tayo. Ingatan po natin tayo makasakit. Ingatan natin na tayo po ay kung saan ay makapanghamak. Ingatan natin na tayo po'y makapanglait. Ingatan natin na tayo po'y sobrang tumaas sa ating pong buhay.
Kasi ang isang tao kaya nakapanlalaat kasi akala niya, hindi niya na mararanasan yung bumaba. O di kaya nahango siya doon sa kahirapan, kaya siya'y nakapagyayabang. Pero ang ating pong Panginoon ay nagpapaalala, huwag mong gamitin ang dila mo sa pagyayabang. Bagkus ang ipagyabang mo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Yung sinabi niya sa aklat po ng 1 Corinthians 1:30, kung ako'y magyayabang, ang ipagyayabang ko ay ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Yan ang ating pong ipagyayabang. Yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, na kung paano ka pinalaya, paano ka pinagpala, paano ka hinango, paano ka nakapagpupuri, ipagmalaki mo yan. Dati, pagka umaga, chismis ang aking naririnig. Amen? Dati, yung aking buhay, parang ako'y tuwan-tuwa na naandun sa tindahan. Dahil alam mo, ba't napakasarap puntahan ng tindahan? Amen? Diba? Sa tindahan, dami mong malalaman. Marami kang mababalitaan. Pero kinakailangan maging matalino tayo sa pagtanggap ng balita. Amen? Pero ngayon po, bago lumabas po tayo ng bahay, magpupuri ka, sasamba ka sa Diyos, amen, magpapasalamat ka, mananalangin ka, upang sa paglabas mo, puspos ka ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya yung maririnig mo mga pangit na balita, gagawin mo yung mabuti. Amen? Kung meron mag-chismis sa'yo, gagawin mo pa rin yan na kung saan yung mabuti. Sa papaanong paraan? Kapag ka ikay may narinig, huwag mong tanggapin. At least, narinig mo, pero paalalahanan mo sila. Lagi nating ibibigay doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Baka kaya siya nagsalita ng pangit, baka mainit ang kanyang ulo. Baka kaya siya kumbaga sa nambubulyaw, baka meron siyang pinagdadaanan. Baka kaya siya anak kung saan ay naghagalit sa iyo, baka ay may mga panahon na minaalala sa iyo. Pero lagi po nating aalalahanin, kung ikaw ay puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ibalik mo sa Kanya yung salita ng ating Panginoon. Amen? Mahalin mo siya. Kapitbahay mo, ibigin mo yan. Umaway sa iyo ng dati, mahalin mo. Glory to God. May magagawa pa ba ang dyablo? Dahil ang dyablo, ang trabaho niyan, pumatay, manlindang at magwasak. Maraming papataying relasyon. Maraming wawasaking pamilya. Maraming sisirain na desisyon ng bawat mananampalataya. Pero kung tayo po'y lagi magiging alerto at lagi nating aalalahanin, hindi tao, hindi dugo, hindi laman ang ating pong kalaban, kundi ang masasamang espiritu na naghahari sa kadiliman. Amen. Kaya kinakailangan tayo ay lagi na kung saan full armor of God. Balot po tayo, nakasuot po tayo ng buong kasuotan ng ating pong Panginoon. At kapatid, hindi magtatagumpay sa iyo ang dyablo. Amen. Walang entry. Amen. Kaya kapag ating pong aalalahanin na ang Diyos ang lagi po nating kasama, ang Diyos ang ating pong inuna, mararanasan mo ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen. So ganyan po, yan po ang nalilikha po sa atin. So ating pong idiretso, glory to God, sa verse 6. Glory to God. Amen. Na makikita po natin dito, ito po yung kung saan nagagawa po ng dila. Ang sabi dito, ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasama ang napakarumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Glory to God, nakatatakot. Kaya kinakailangan pagka umaga, atin pong ibigay sa Panginoon ang ating pong dila. Alam mo minsan, sa ating pulaman loob ng tahanan, na konti ka lang makarinig ng pangit, lalo't ikaw po ay naandoon sa monthly period, minsan mainit ang ulo mo. Diba? Minsan may mga panahon nang ikaw po ay maraming mga due date, napakadali mong masaktan, very sensitive ka. Lalo't meron kang anak na hindi nagbibigay, glory to God. Meron hindi nag-aabot, diba? Alam mo, nakabili ng cellphone na mamahalin, pero pambayad ng kuryente, hindi ka nabigyan. Diba minsan mainit ang ulo mo, masakit sa kalooban, kaya konti lang magsalita, away na kayo. Diba? Bakit? May ibig sabihin agad. Hindi may voice out ng isang nanay, baka siya'y layasan. Dahil ngayon, ang mga bata, kakaiba na, pag may hanap buhay, sila na ang bossing sa tahanan. Amen? Pero kung tayo po, bilang tayo po yung mga magulang,
at tayo po ay marunong mag-control sa ating pundila, maiiwasan po natin ang kaguluhan sa loob ng tahanan at magkakaroon ng kapayapaan. Iibigin natin yung ating pong mga anak. Glory to God. Kasi once na ibibig natin ang ating pong mga anak, yung pong pangit nilang ugali, mapapalitan ng magandang ugali. Amen? Yung ating pong mga manugang, mahalin po natin yan. Amen? Sapagat ang manugang ibinigay sa atin para atin po maging kapamilya, hindi po natin kaaway yan. Maging ang ating po mga kabalae, kinakailangan lagi kayong peace. Amen? Lagi po kayong magkakasama. Glory to God. At ako po ay nabebless sa pamilya po nila Brother Harnett, Sister Jen. Kasama ang nanay, kasama ang tatay, kasama ang biyanan. Biyanan babae, biyanan lalaki. Amen? Bakit po? Kasi may nakita sa kanila na magandang bagay na ginagawa ng ating pong Panginoon. Amen? Glory to God. Kaya kung iniginawa sa kanila, gagawin din sa ating pamilya. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos din nila. Ang ating Diyos ay nakakarinig ng ating pong mga panalangin. Amen. So, yan po ang nagagawa po ng dila. Ito po ay kung saan sumusunog ng kasamaan. Glory to God. Sumusunog ng masarap na samahan. Sumusunog sa masarap na relasyon ng magkaibigan. Kaya, napakabuti ng ating pong Panginoon sapagkat tayo ay isang tunay na Kristiyano. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ano po ang sinabi po sa aklat po ng Santiago 1:19? Amen. Glory to God. So makikita po natin, ito po'y babala po, na kinakailangan na ito po ang ating pong magawa sa ating pong buhay. Ang sabi ito, mga kapatid kong minamahal, amen, mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Unawain niyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Amen. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So ibig sabihin, ipinakikita po rito, kapag tayo po'y may narinig na salita, mag-ingat muna tayo. Hindi pa natatapos yung kwento, may hatol ka na agad. Amen? Para tayong judge. Amen. Pero makikita po nito, ang sabi po ni Apostol Santiago, maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita. Kaya napakabuti po ng ating pong Panginoon. Lagi po tayong may babala. Lagi po tayong pinag-iingat. Lagi po tayong binibigyan ng mga instruction para muli nating maalala kung gaano tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagat ang galit, hindi ito magbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya wag po natin itong hahayaan. Kaya nga sabi nga po doon sa hindi ko po malak kung sa aklat po yan, kung tayo po ay magagalit, wag palulubugin ng araw. Amen? Kaya kapag ikaw po'y galit, wag mong hahayaan, lalo sa loob ng bahay, lalo sa inyong mag-asawa, kapag ka po kayo medyo meron pong kaunting argumento, wag niyo pong hahayaan na makatulog kayo na kayo may galit. Amen? Kung sino nakasakit, kung sino nasaktan, magpatawaran. Amen? Lalo sa mag-asawa. Alam nyo, lalo po't umiidad. Diba kayo na dalawang mag-asawa, mag-aaway pa ba kayo? Diba? Ay di maglambingan na lang kayo. Glory to God. Diba? Ay mag-asawa na nga ay mag-aaway. Walang repre. Glory to God kung kayo mag-aaway. Pero kung kayo po ay mag-uunawaan, magmamahalan, at kilala naman natin ang ating pong asawa. Minsan lalo po pagka umiidad na, glory to God, wala na pong monthly period na sabihin mo, ay meron ako, kaya mainit ang ulo ko. Ay tulad ko, ako ba meron pa monthly period? Wala na. Kaya kapag ako'y laging galit, ako ang may problema. Pero ano ginagawa ko? Diba? Kinokontrol ko ang aking dila. Amen. Pinapatay ko ang aking laman. Dahil ang nais ko, ang mabuhay sa akin ay si Kristo. Amen. Kaya kapag kinontrol natin ang ating dila, kinontrol ang ating laman, ang mabubuhay, ang Espiritu ng ating Panginoon na sumasa atin. Amen. Kaya yun po ang ating pong laging gagawain. Amen. Huwag po nating hahayaan na makapagtagumpay ang dyablo sa ating pong buhay. Amen. Ano po yung sinabi po, glory to God, sa verse 8?
O 7 and 8. Hallelujah, Lord God. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang paamuin at napaaamo ng tao. Ngunit wala pang nakapagpapaamo sa dila. Hallelujah. Ito ay kasama ang hindi mapigil at puno ng kamandag ng nakamamatay. Diba totoo po naman eh. Minsan inamo muna. Pagkagalit, lalabas pa rin ang galit. Amen. Pero kung ating pong titingnan, tayo po'y marami po tayo na kung saan ay tungkulin na ginagampanan. Kasi biro mo dito, hayop, ibon. Glory to God. Lumalakad, anuman ito. Ito'y ating napaaamo. Pero ang dila, hindi kayang paamuin. Amen. Lalo't ito ay punong-puno ng galit. Paano ito mapapaamo? Meron pong ipinaunawa dito ang ating pong Panginoon kung paano aamo ang dila. Paano makapagsasalita ng mabubuting bagay. Amen. Paano makapagkokontrol. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi sa aklat po ng 2 Corinthians 10:5. Glory to God. Hallelujah. Amen. Ito po ay sulat po ni Apostol Pablo. Glory to God. Sa aklat po ng 2 Corinthians 10:5. Glory to God. Hallelujah. Babasahin ko po dito, ilabas niyo po ang inyong pong Bible. Hallelujah. 2 Corinthians 10, purihin ng Diyos. Ay na pala. Casting down imaginations and every high things that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So, ibig sabihin, pinakikita rito, kinakailangan yung mga maruruming mga imagination mo, yung mga maruming mong iniisip. Kinakailangan ito'y ating ialis na. Glory to God. Kaya tayo minsan kung ano yung ating sinasalita, kasi meron kang laman sa isip mo. Ito po yung pinauunawa po ni Apostol Pablo. Kinakailangan lahat ng mga mahasamang imagination sa isip mo, ialis mo na ito. Glory to God. At ito po ay pata natin ng karunungan na buhat sa ating pong Panginoon. Glory to God. At ang sabi, and bringing into captivity every thoughts to the obedience of Christ. Ibig sabihin yung ating pong mga masamang kaisipan, yung mga masamang lumalakad sa ating puso, sa ating isip, lumalabas sa ating dila, atin po itong dalahin sa pagkapaalipin sa ating pong Panginoon upang tayo po'y makasunod sa ating pong Panginoong Jesus. Sumunod tayo. Amen, yung ating isip, ito po'y ating pong ilagay sa pagsunod sa ating pong Panginoon. Upang tayo po ay makalakad na may kabanalan sa harap ng madla na ito. Amen. Ibig sabihin tayo pong lahat, tayo po'y pinagmamasdan ng ating kapitbahay, pinagmamasdan ng ating kasambahayan, pinagmamasdan po tayo sa loob ng ating pong iglesia. Kaya yung lahat na masama na kung saan ay gumugulo sa ating isip, ialis na natin yan. At atin po itong ipasakop sa ating pong Panginoon upang tayo po'y makasunod sa ipinagagawa ng ating pong Panginoon. At ano po ang sabi niya sa aklat po ng 2 Corinthians 5:17? Glory to God, hallelujah. Na ipinakikita po rito, kung talagang totoo na tayo po'y na kay Kristo, ipinakikita po rito na tayo po'y isang bago ng nilalang. Kung mayroon po tayong control sa ating pundila, ipinakikita po rito na tayo po ay isang tunay ng Kristiyano. Ang sabi, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kung tayo po ay na kay Kristo na, wala na po yung ating dating pagkatao. Itapon mo na. Amen. Ibaon mo na kung ano man ito. Baka ito ay meron ka pang 10 taon, ilang taong ka nang mananampalataya, yung pangit na ugali, yung dati mong buhay, hindi mo pa ito maitapon, hindi mo pa maiwaksi. Kapatid, talo ka. Amen. Ang nais ng ating pong Panginoon, patuloy po tayong magtagumpay sa bawat labanan. At ito ay ating mapagtatagumpayan kung nakikita na po sa atin yung bagong buhay. Yung totoo na tayo born again. Amen. Hindi po tayo sasabihin, ay mga born again yan. Amen. Tayo po ay born again. Tayo po ay bagong silang na.
Wala na yung ating dating pagkatao. Kaya kinakailangan ang makita po sa atin ay si Kristo. Amen? Yan po yung nais po ng ating pong Panginoon para po tayo ay mapagtagumpayan po natin, glory to God, ang gawa ng dila. Amen? So, ibig sabihin, pinakikita po rito. Number 1 na para po tayo magtagumpay. Yung sinabi po sa John 7:38. Glory to God. Sa John 7:38, we need the power of the Holy Spirit. Ang kailangan po natin ay kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano ang sabi po? Si Jesus po nagsasalita rito. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ano po ito? Ang banal na Espiritu. Kaya kung tayo po sumasampalataya sa ating pong Panginoon, lagi po tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Padaluyin po natin yung banal na Espiritu sa ating pong buhay. At ang lalabas sa puso mo, lalabas sa labi mo, ay ang mabubuting bagay. Amen? Kaya yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Glory to God. We need the power of the Holy Spirit. Pangalawa, we need the Word of God. Ano po sabi sa aklat po ng Hebreo 11:12? Hebreo 4:12-13. Glory to God. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa ilimang tabak na magkabila ay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan at sa kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at makakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya kung tayo po'y puno ng salita po ng ating pong Panginoon, ito po yung pong ating pong gagamitin para po ating pong maging panangga. Yung salita po ng ating pong Panginoon, kaya ito'y narinig mo ngayon, ibig sabihin, buhay ang salita ng Panginoon, kilala tayong lahat. Kung sino may kahinaan, kung sino yung nagkakamali, kung sino yung kung saan may pagkukulang, ang kailangan mo ay salita ng ating pong Panginoon. Amen? Ano ang sabi sa verse 13? Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Lahat ay hayag at lantad. Sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit at sa ating mga sarili. Amen? Walang malilihim sa Diyos. Kaya kung ano yung salita ng Diyos na narinig mo ngayon, sabihin mo, akin to. Amen. Akin to. Kilala ako ng Diyos. Alam ng Panginoong mareklamo ako. Alam ng Panginoon na ako'y madaldal. Alam ng Panginoon na ako'y nagpupuri. Alam ng Panginoon na minsan hindi ako nakapagbabasa ng Bible. Alam ng Panginoon na nalilimutan ko na kung ano yung dapat gawain namin. Alam ng Panginoon na hindi na ako nakadadalaw ng gawain ng Panginoon. Lahat yan ay lantat sa Diyos. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Walang nilalang na makapagtatago sa paningin ng ating pong Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, lihim sa tao, pero sa Diyos, lantad. Ikaw ngayon ang mamimili. Ano ang gagawin mo? Yung mabuti o masama? Pero ang lahat, ang sabi ng Panginoon, ito'y ipagsusulit natin sa ating Diyos. Amen. Glory to God. Awit 51:10-11. We need a contrite heart. So napakasarap po ito pong anam namin. Dahil ito po ay kasaysayan po ito ni Haring David. Na kung saan siya po ay mabuking. Dahil sa siya po ay kinuha niya yung si Bathsheba. Inagaw niya sa kanya pong sundalo na si Urias. Akala niya malilihim to. Dahil kumot hari, ang alam niya lahat kaya niyang gawain. Pero nung dumating ang pagkakataon na malantad ito, sa pamamagitan po ni Nathan, inilantad sa kanya ng Panginoon. Akala mo, nalilihim ang ginawa mo? Meron nakakita sa iyo ang Diyos. Glory to God. So ano ginawa po ni Haring David? Hindi niya po sinisi yung tao na kung saan ay maaaring nakapagparating sa kanya. Wala po siyang ginawa kundi siya po'y lumapit sa Panginoon. At sinabi niya po ito sa awit 51:10-11. Na kung saan dito po'y sinabi niya dito, na kung saan likhaan mo ako ng contrite heart. Siya mismo ang nagsalita po dito na kung saan, nung sa panahon na maaari siya po'y punong-puno na ng kalungkutan, punong-puno na kung saan mga pag-uusig sa kanya pong sarili, na kung saan maaaring ako lang na lamang dagukan niya yung kanyang dibdib dahil nalaman pala ng iba. Ito pala ay nakarating sa kung kangi-kangino ang akala ko ito'y lihim. Dahil ito po si Bathsheba, na asawa ni Urias, kanya pong kinuha. Dahil ang hari,
Hindi pwedeng baliin ang kanyang gusto. Kapag ginusto ng hari, mangyayari. Kaya bagamat ito po ay kung saan na si Betsibay may asawa, pinilit niya itong makuha. Gumawa siya ng mga kaparaanan hanggang sa isang araw. Ang sabi niya dito sa verse 10 and verse 11 ng awit 51, ang sabi niya, isang pusong tapat sa aking likhaim. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang iyong banal na espiritu'y paghariin. Amen? Kung may mga panahon na minsan ikaw po'y punong-puno, hindi ka na makakontrol. Nakagawa ka ng kasalanan. Nakapagbigkas ka ng pangit sa iyong kapwa, lumapit ka sa Diyos. Amen? Panginoon, bigyan mo ako ng malinis na puso. Panginoon, alisin mo na sa akin itong aking maruming labi. Nais ko, Panginoon, na ang puso mo ay maging puso ko. Hiramin mo sa Panginoon ang kanyang puso. Hiramin mo sa Panginoon ang kanyang bibig. Hiramin mo sa Panginoon ang kanyang kabanalan. Dahil ito ang nais ng ating pong Panginoon, na tayo po ay laging namumuhay ayon sa Espiritu. Kaya ang sabi niya rito, sa verse 11, na kung ating pong nanamnamin, napakaganda ng puso ni Haring David. Ano ang sabi niya? Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Iyong banal na Espiritu'y paghariin. So alam niya na kapag lagi siya na kung saan ay nalalayo sa ating pong Panginoon. Dahil noong mga panahon yun, abay parang na-preach sa kanyang sarili. Pero nung dumating ang conviction sa kanya, yan ang kanya pong naramdaman. Kaya nasabi niya, huwag mo akong iaalis sa'yo. Amen? Cast me not away from your presence, O God. Amen? Huwag akong iilayo sa iyong presensya. At likhaan mo ako ng bagong puso at ang iyong espiritu ang maghari sa akin. Pwede natin itong sabihin. Pwede natin itong bigkasin sa ating pong Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng bagong puso. Bigyan mo ako ng malinis na dila upang hindi ako magkasala. Amen? At ang ating pong buhay ay magiging mapayapa sapagkat lagi tayong haharap sa Diyos at sasabihin mo, Lord, eto ako. Handa po ako na magpalinis sa iyo. Amen? Glory to God. Kaya we need a contrite heart. Awit 37 verse 4. We need to seek the Lord. Kinakailangan hanapin natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya ang sabi rito sa verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo iyong makakamtam. Amen? Ang ating pong hanapin ay ang ating pong Panginoon. Once na hinanap po natin ang ating pong Panginoon, mahirap mo mang gawain, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Pangarap mo na ikaw ay maging isang dakila na ina, dakila na kung saan ay asawa, dakila na kung saan ay isa pong kapitbahay, sa Diyos mo hahanapin. Amen. Hindi mo yung makukuha sa isa pang kapitbahay. Amen. Sigurado ang ibibigay na sa iyo ay bad news. Amen. Kaya kinakailangan sa Diyos ka. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Hanapin mo lagi ang mukha ng ating pong Panginoon at mararanasan mo ang buong maghapon mo. Ang lakad mo magiging matagumpay. Amen. Praise God. Hallelujah. We need to worship God. Paano ka magpuri sa Diyos? Paano mo sasambahin ang ating pong Panginoon? Kapag ikaw ba lang ay maraming pera? Kapag ikaw ay nagtatagumpay? Pero ang nais ng ating pong Panginoon, bawat minuto ng ating buhay, purihin natin ang ating pong Panginoon. Sumamba tayo sa ating Diyos. Nasabi mo na ba na, Lord, salamat po, napakabuti mo sa amin. Salamat, Panginoon, pinagaling mo ako. Salamat, Panginoon, nakabayad na ako ng utang. Salamat, Panginoon, nagbago na ang aking anak. Salamat, Panginoon, mabuti na ang ugali ng aking asawa. Salamat, Panginoon, kami nagkakasundo-sundo na. Lord, tunay nga pong karapat-dapat kang purihin. Kadapat-dapat kang sambahin. Kadapat-dapat kang dakilain. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat na papurihan. Amen. Kaya kapag ikay medyo nabibigatan ng puso mo, umawit ka ng umawit sa Panginoon. Amen. Kapag ikay nakarinig ng Panginoon sa salita, kay buti-buti mo, Panginoon,
sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat. Amen! Praise God! Ang Diyos ay tapat kung magmahal. Kaya kung tayo may kahinaan, ang Diyos na nagmamahal sa atin, bibigyan tayo ng panibagong buhay. Amen! Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Ano po sinabi po sa aklat po ng Ephesians 4:30-31? Praise God! Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Ang sabi ito, at huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Amen. Tutubusin pagdating ng takdang araw. Kaya huwag natin hayaan na pipigatiin. Kailan po napipigati ang banal na Espiritu? Kapag tayo pinakagagawa ng hindi maganda. Kapag tayo po ay nakagagawa ng hindi nakalulugot sa Kanya. Kapag nasisira ang pangalan ng Panginoon sa ating pong buhay. Sapagkat tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon to glorify God. Makita sa atin yung kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Ay paano kung bibigyan mo ng kapigatian ng banal na Espiritu? Makapagpupuri ka kaya? Kasi once ang banal na Espiritu ay napighati mo, hindi yan titigil hanggat hindi ka lumuluhot sa Diyos. Kapag ikaw po'y nakapanlait, nakapagsalita ka ng hindi maganda, hindi yan titigil hanggat hindi ka nakaluluhot sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya yan po ang nais ng ating pong Panginoon, quench not the Holy Spirit. Huwag natin pighatiin ang banal na Espiritu. Kaya ang sabi sa 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag na kayo mambubulyaw, manlalait at mananakit ang damdamin ng kapwa. Sapagkat sa ganyang mga kaparaanan, nabibigyan po natin ng kapighatian ng banal na Espiritu. Ang lumabas po sa ating po mga labi, pagmamahal, pangunawa, glory to God, pagtulong, pag-encourage, glory to God. At makikita po natin, mag-iiba ang ating pong buhay. Amen? In conclusion po, sa aklat po ng Santiago 1:25, glory to God. Hallelujah. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap ay na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalilimot. So makikita po natin dito, ang nais po ng ating pong Panginoon, ano yung salita ng Diyos na narinig mo ngayon? Ito ba'y basta mo lang narinig? Isabuhay mo at pagpapalain ka sa lahat ng iyong pong mga gawa. Maari minsan hindi mo matanggap. Maari minsan parang nalilito. Paano ko mapatatawad yung tao na kung saan nagbigay sa akin ng kirot? Paano ko makalilimutan yung aking sinalita sa aking kapwa? Pero kung ngayon, narinig mo ang salita ng Panginoon, maliwanag ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Kung ikaw na nakikinig ng salita ng Panginoon, at ikaw ay nagsasagawa, pagpapalain ka sa lahat ng iyong gawa. Amen? Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Glory to God. Lahat ng iyong mga gawa, ibe-bless ng ating pong Panginoon. Glory. Ang sabi sa aklat po Santiago 3:17, glory to God. Hallelujah. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, punong-puno ng awa, masaganang namumunga sa mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Amen. Yan po yung nais ng ating pong Panginoon. Lagi po tayong humingi ng karunungang buhat po sa taas. Amen. At lagi po nating nasain, Lord God, na tayo po laging maging malinis sa harap ng Panginoon. Lagi po tayo nagiging daan ng kapayapaan. Glory to God. Lagi tayo na kung saan ay pinagmumulaan. Glory to God. Ng kaayusan. Ng bawat sambahayan, bawat mananampalataya, magamit po tayo. Glory to God. Sapagkat kailangan po natin ang karunungan na buhat sa taas. Kaya maliwanag po ang sinasabi po ni Santiago. Ang namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang inihahasik. Amen?
Kaya kung tayo po ay patuloy na hihingi ng karunungan buhat sa langit, mararanasan natin na magkakaroon po tayo ng malinis na pamumuhay. Glory to God. Maibigin sa kapayapaan. Hallelujah. Mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi magtatangi at hindi nagkukunwari. Yan po yung nais ng ating pong Panginoon na makita po sa ating pong buhay. Sapagkat kung ito po ang ating pong mimithiin, magkakaroon po ng kapayapaan. Amen. Ang malinis na hangarin po natin, ang malinis na ating pong buhay, ito po ang magdadala sa atin sa kapayapaan saan ka man naroroon, sapagkat malinis ang iyong pong mithiin. Amen. Last word po. Hallelujah. Philippians 4:8-9. Glory to God. Bilang pagkatapos, mga kapatid, tapos na nga po. Hallelujah. Bilang pagkatapos, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Amen. Praise God. Kaya ito po dapat pong makita po sa atin. At kapag nakita po ito sa ating pong buhay, glory to God, ang lahat ng ito magdudulot sa inyo ng kapayapaan. Isagawa niyo ang lahat ng inyong natutunan. Ano natutunan mo ngayon? Ano tinanggap mo salita ng Panginoon? Ano ang narinig mo? Nakita mo sa akin, sa gayon, sa iyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po ay magkaroon ng kapayapaan sa ating pong buhay. Lagi po natin isaisip ang mga bagay na mabuti, mga bagay na malinis, mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na kalugod-lugod, at mga bagay na mabubuting ulat. Amen. Kaya kung ikaw din lamang ay pipili ng mga salita na isasalin mo, yung mabubuting bagay na. Amen. Na kung gaano ang Panginoon gumawa sa buhay mo, ipatotoo mo ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Yan ang magandang ulat. Amen. Kung paano ka binago. Glory to God. Kaya sa ating pong lahat, tayo po'y maging mapagpigil. Amen. Maging mapagpigil po tayo. Mag-ingat po tayo sa bawat ating sasalitain. At lagi po natin kakausapin ng ating sarili. Ikaw, Imelda, magpigil ka sa iyong labi. Ikaw, Rusil, ang bawat ibubukas sa iyong mga labi, kinakailangan ito'y magiging pagkapala. Huwag kang magagalitin. Huwag kang mapagbulyaw. Kung hindi ang lahat ay gawain mo sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Amen po. Sige po, tumayo po kayong lahat. Glory to God. Hallelujah. Bilang pagtapos po, glory to God. Ang warning po ng ating pong Panginoon ay sinabi niya sa aklat po ng Mateo 12:36-37. Hallelujah, Lord God. Bilang tayo po ay mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, ayaw po ng ating pong Diyos na makaranas po tayo ng puot ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Ang sabi niya po sa aklat po ng verse 36-37, aklat po ng Mateo, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabulhang salitang sinabi niya. Pawawalan sala ka o parurusahan batay sa iyong mga sinalita. Kaya ngayon tayo ay lumapit sa Diyos. Panginoon, sa oras na ito, O God, naririto ang iyong mga anak. Lord, kilala mo ang bawat isa po sa iyong mga anak. Lord God, mahigpit, Panginoon, ang iyong tagubilin. Lahat po ng amin pong sinasalita, ito po'y amin pong ipagsusulit sa iyo. Kaya, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa po sa amin. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng self-control, Panginoon. Makita na po sa amin ang bunga ng banal na Espiritu, Panginoon. Lord God, ang pag-ibig, Panginoon, ang kapayapaan, ang kahinahunan, ang long-suffering, ang pagiging matiisin, sapagkat ito, Panginoon, ang nais mo. Ang kabaitan, ang kabanalan, Panginoon. Lord God, ito po ang katibayan na ito po'y bunga ng Espiritu, Panginoon, banal na Espiritu na buhat sa iyo. Kaya, Panginoon, Lord God, lahat po ng naririto, kilala mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, dakilang Diyos,
na kami po'y makapamuhay ayon po sa iyo pong kalooban. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa bawat ibibigas ng aming pong mga labi, ito'y maging pagpapala at hindi ito maging sumpa. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, lagi po namin isasabit sa iyo ang aming pong dila. Sapagkat dito nagsisimula ang pagkapala, dito nagsisimula ang sumpa, dito nagsisimula, Panginoon, tulad ng isang balon, Panginoon. Dito lalabas, Panginoon, ang matamis na tubig at maalat. Dito rin, Panginoon, lalabas, Panginoon, ang mabubuting bunga. Kaya, Lord, tulungan mo po ang bawat isa po sa amin. Lord, kami po'y nagpapakumbaba sa iyo pong harapan. Dalangin ko po, Panginoon, Lord God, sa pag-alis po namin sa lugar na ito, kami po, O Diyos, ay napagpala ng iyo pong salita. Panginoon, upang hindi po kami dumaan sa bawat pagsusulit, tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi po naming magawa kung ano pong nararapat. Magawa po namin, Panginoon, na lagi po naming hanapin ang iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lagi po kami, Panginoon, Lord God, na kung saan ay magpakapuspos sa iyo. Hanapin namin ang salita mo, dakilang Ama. Hanapin namin ang iyong katwiran. Lagi kami sumambat magpuri sa iyo, dakilang Ama. Kaya minsan kami po ay nakakabigkas ng mga negatibo. Maaaring kulang na kami sa pagsamba sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo po ang bawat isa po sa amin upang hindi ka mabigyan ng kapighatian. Panginoon, sapagkat ito ang tatak, Panginoon, na sa araw ng iyong pong pagbabalik, matakpuan mo kami na kalugod-lugod sa iyo. Matakpuan mo kami na puspos ng iyong banal na Espiritu. Kaya Panginoon, Lord God, kahabagan mo po kami. Dalangin ko po, O Diyos, ang bawat isa po sa amin. Saan man kami, Panginoon, nakatira, maging pagkapala po kami, Panginoon. At maging daan kami, Panginoon, sa kapayapaan. Kaya Lord, maraming pong salamat. At sa oras na ito, Panginoon, sa iyo ko po itinatagubilin lahat ng mga anak mo na naririto. Dalangin ko po, O Diyos, na maranasan po nila ang pinagpalang buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, binabalik ko po sa iyo, Ama. Salamat po sa iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.